Ayan guys, meron akong isang i-share sa inyo na life lesson na kailan lang din pinarealize ni Lord sa akin. Siguro, meron ding ibang nakararanas nito gaya ng sa akin. But, I just wanna share you this guys today. Alam nyo ba na lately ay meron akong pinagdaanan na naman sobrang bigat pero ano siya, kina-frustrate ko siya bilang isang estudyante. It was about our research kasi nung May ay tawag dito, nag-defense kami ganyan. So, yung output namin doon, actually, hiniling ko kay Lord na matapos namin siya. Actually, that was a question hindi siya hiling. Medyo doubtful ako nun talaga kung matatapos ba namin yung research na yun kasi chapter 4 to 5 ang tatapusin namin. So, I asked God kung matatapos ba namin yun ng 10 days kasi nga 10 days na lang yung palugit na binigay sa amin. Maraming istorya pa yon before that. And then, pinarealize niya along the journey habang sinusulat namin yung research na yun na ewan ko kung parang at the middle of the night yata niya pinarealize sa akin na parang ganito yung bulong na, anak, bakit hindi ka naniniwala sa akin na kaya nating gawin yan in 10 days? Hindi mo ba nakalimutan mo na ba na in 6 days ay create ko ang mundo at sa ikapitong araw ay nagpahinga ako. So, sobra-sobra pa yung 10 na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So, at alam ko naman na kasama ko kayo. Ganyan pa. Yung parang ganun yung message niya sa akin. And then, dun ako na-motivate. As in, ginawa namin talaga yung best naming tatlo. We ask for the guidance of the Lord, syempre, at doon sa advisor namin. Ganyan. And then, sinamahan niya kami to finish that. Tapos, ayan na, nag-defense na kami. Pero alam niyo ba, ang nakaka-frustrate, lalo na sa part ko, na alam kong binigay namin yung best namin. Pero, nung nag-defense na kami, as in, hindi siya, parang hindi talaga siya defense kasi nga, hindi kami pinatapos. Unang-una, hindi kami pinatapos na magsalita kasi sabi nung isang panelist ay nagsasayang lang daw kami ng oras. Hindi pa kami nakaabot sa recommendation and everything. Nasa discussion pa lang kami ng presentation namin. So, sabi ng advisor namin, hindi nila nagustuhan yung presentation. At, ayun nga, ang bagsak nun ay nagulit kami at marked as major revision pa kami. So, nagtataka kami nun kung bakit major revision kasi hindi naman magagalaw yung 1 to 3 chapters. Pero marked as major revision nga kami kasi hindi raw nasasagot yung SOP namin na 3 doon sa resulta at talakayan namin. Kaya wala kaming nagawa. Nung una talaga, 2 weeks ko siyang dinamdam. OA pa yon. 2 weeks ko siyang dinamdam na as in hindi ako makagawa, hindi ako makasulat. Like, hindi naman ako magaling na writer, but I know in myself, alam ko na I have the potential. Parang siguro nasagasaan yung ego ko doon na kahit hindi pa pala talaga sapat yung kakayahan ko, yung potential kong konti. Parang ganyan. So, umiyak ako nang umiyak kay Lord. Umiyak talaga ako sa Kanya. I ask for clarity sa mind kung ano yung lesson na gusto niyang ibigay sa akin. Nanood ako ng motivational videos at change ko yung perspective ko in life that na instead of accepting that circumstances in my life ng negative ay kinonvert ko siya to positive. And then one time naghuhugas ako ng pinggan tapos may hawak akong yung bottle ng Coke, nilalagyan ko yun ng tubig mula sa poso. Tapos
sinagad ko kasi yung open niya. Di syempre, ang dami nung parang bumubulwak ng tubig. Tapos, bigla lang siyang dumating sa akin yung message na, edi ganyan, nalagay ko na dun sa plastic bottle yung tubig. Di, walang pumapasok sa loob kasi sobrang sinagad ko yung open niya. So, walang pumapasok dun sa loob ng plastic bottle. Then, na-realize ko, parang ganito yung research namin binigay namin lahat, as in, hindi namin siya tinulugan ng ilang days, ilang nights. Kaming tatlo ng mga kasama ko, umabot kami ng alas 4, hindi pa kami tulog. As in, ibinuhos namin lahat. And then, tapos pagdating sa mga panelists, wala pala, hindi pala yun yung exact na gusto nila. Like, wala palang, kung i-relate ko sa tubig na mailalagay sana doon sa plastic bottle. As in, walang pumasok sa banga. Parang gano'n. So, gano'n yung na-realize ko dun sa tubig na yon. And, trinay ko siyang pihitin na hindi sagad. Alam mo yung sakto lang. Sinimplehan ko lang. Dun ko na-realize na yun pala ang kailangan. Dun siya napuno yung bottle. And then, I remember, yung pinayo sa amin ng advisor namin, si Ma'am Kenneth, yan, Kenneth Lantano. Sabi niya, simplehan mo lang, Nori, sabi niya. So, that moment na naman, na-realize ko na naman na I was making my life complicated pala talaga. Like, si Lord, gusto niya ng simple lang na bagay na gawin ko, pero pinapakomplikado ko kasi gusto kong ma-impress yung mga tao sa akin. So, that moment na naman, parang may bubulong, kanino mo ba talaga dinededicate yan? Yung ginagawa mong research, akala ko ba pinag-pray mo sa akin yan na dinededicate mo lahat yan sa akin? So, bakit ngayon, pag ginagawa mo yan, I know your heart, I know your mind, hindi naman sa akin nakafocus. Ginagawa mong complicated kasi gusto mong ma-impress yung mga tao or yung mga magbabasa. Bakit hindi mo gawing simple yan? Which is, yun yung gusto ng panelist. Na yun din yung pinapayo sa amin ng advisor namin. Na gawin lang namin simple. As in, pati presentation, simple. Na yung talagang tinutumbok niya yung SOP namin. Wala nang ibang Tapos, ang isa pa kasi talagang masakit nun, na oversuri daw kami. So, doon pa lang, talagang na siya, complicated na yung ginawa namin. So, kahit na nag-effort kami ng marami, binuhos namin lahat, kagaya nung sa tubig kanina, wala pa rin. So, ayun pala ang sekreto sa buhay. Kailangan, simple lang talaga. Kailangan simplehan mo lang yung mga bagay-bagay. Huwag na natin pakomplikaduhin kasi doon tayo i-redirect ni Lord sa path na gusto niya para sa atin. So, yun lang.